Eto na nga mga kababayan, pag-usapan natin speaking of SMNI, syempre, isa sa mga abogado nila, abogado nung nakakulong na si Apollo Kibuloy, ng Kingdom of Judas Cult, si Attorney Torion, di ba? Oo, si Attorney Torion. Tawag dito. Ito si Attorney Torion, syempre, apparently, coincidentally, siya rin ay ang abogado ni Bato de la Rosa. Siya rin ang abogado ni Bato de la Rosa. So, isa po sa mga bagay ngayon na very interesting, well, not interesting, pero I find it interesting yung mga galawan ni Bato de la Rosa. Kasi nagtago agad siya. Oo. Nagtago agad siya, mga kababayan. Wala pa mang kwento. Wala pa yung ICC. Bulong-bulungan pa lang yung ICC. Yung ICC na warrant. Nagtago na siya. Inunahan talaga niya, guys. Oo. Kaso yung pagtatago niya, fail. Natuklasan ko nasan siya. Di ba? Natuklasan agad siya, mga kababayan. Oo, kung nasaan nagtatago. At hindi ko ako nagulat. Hindi ko ako nagulat kung saan siya nagtatago. Kasi kahapon nabasa ko to although ngayon ko lang try na topic. Pero kahapon kasi nabasa ko to, itong si Bato de la Rosa daw ay nasa Pampanga at doon daw siya nagtatago. Mga kababayan, hindi ako nagtataka. Sabihin ko pa sa inyo kung saan sa Arayat. Kung saan sa Pampanga. Sa Arayat, Pampanga. Nandun siya. Sa Arayat, Pampanga. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit siya nandyan sa Pampanga? Sa Arayat. No, hindi dahil kay GMA. Hindi dahil kay GMA, mga kababayan. Etong si Bato de la Rosa, apparently, etong si Bato de la Rosa, close sa mga politikos diyan sa may Arayat, Pampanga. Close siya diyan. In fact, mga kababayan, and ito galing to sa sa very, hindi ko na sabihin specific kung saan pero sa Arayat, Pampanga. This came from from a very reliable source. Oo. Kasi doon siya nakatira sa Arayat. Doon siya nakatira sa Arayat. Sabi niya, madalas daw pumupunta si Bato de la Rosa sa Arayat. Maski nung wala pa yung warrant, lagi siyang nasa Arayat. Lagi. As in, lagi. Lagi siyang nasa Arayat. So, nung sinabi ni may chismis pa nga Ang chismis is meron daw siyang someone sa Arayat. So, pero hindi ako sure Hindi ako sure doon. Pero ang kwento sa akin, ito yung pagkakakwento sa akin, sabi. Pakiramdam nga ho namin may parang may parang may relasyon yung si Senator tsaka si ganito. Kaya sabi ko, huwag natin mag-usapan yan. Oo. Although chismis yun, chismis. Kinuwento sa akin yun. So, kung makakarating tong vlog natin sa Arayat, ayun na naman kumpirma kung totoo. Kasi, yun yung nakarating sa akin ko ito Oo, residente yun ng residente yun ng Arayat, Pampanga. Oo, lagi daw siya nandyan. Minsan daw nakaka 3 or 4 times a month daw siya nagpupunta ng Arayat, Pampanga. Baka madulas ako. Diyos ko. Baka madulas ako, guys. Oo, di ko nasabihin kung anyway. Baka malibel tayo, guys. Wag. Kaya alam nyo, kaya madali ho siya natuntun. Nung sinabi ito, nung nabasa ko pala ito kagabi, sabi ko, okay, makes sense. Oo. Makes sense. Kasi, yun ang talaga matagal na akong kinuwento sa akin yun. Matagal na ako. Tapos, every now and then, magkukwento uli sa akin yung kakilala kong taga-Arayat. Sabihin niya, Sir, galing na naman dito si Senator. Yun.
Kasama niya si ganito, kasama niya si ganyan. Oo, may kasama, guys. Sabi ko, ay naman, Diyos ko. Oo, mukukwento sa akin yan. Baka gusto mo ba iba-vlog ko yan? Ganon. So, yun. So, hanggang dyan na lang mga kababayan, sasabihin ko. Kaya siya nasa Pampanga. Kaya meron din siyang posible na ano doon, posibleng taguan sa Pampanga. Pero kung, at saka kaya pala nalaman ni Ombudsman Remulla, mga kababayan, dahil sa ano, may nakakita sa kanya. Ayan, no? Tinitrace siya. So, isabihin, may nakakita sa kanya. Tinitrace siya eh. So, kaya nung sinabi na Pampanga, yun ako nagulat. Oo. So, kaya, sa Arayat yun. Malamang sa Arayat. Kasi yun ang huling kwento sa akin sa Arayat eh. Well, let's see. Malay natin, pag nakarating kay Bato de la Rosa to, bigla siyang lumipat, di ba? Bigla siyang umalis. Malay ba natin? Oo, malay ba natin? Di ba? Basta yun ang kinuwento sa akin. Madalas daw siyang nagpupunta ng Arayat, Pampanga. Anyway, so, totoo ba na may warrant? Ano ba yung basis natin? Ang basis lang naman natin, mga kababayan, ay yung number 1, yung kwento ni Harry Roque. Sabi, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Ayun, tinetelegraph niyo. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Sabi. Yun yung una. Kahapon to eh. Kahapon to. Ayun. December 7, 9:53 p.m. Tapos sinundan niya. Sabi niya, Senator Bato, magposas ka na sa loob ng hukuman, preferably sa Supreme Court. Mag-sanctuary ka doon, huwag ka magpapadukot. Yun. Una, hindi ko siya basta-basta makakapasok ng Supreme Court para magpaposas doon. At hindi rin ko siya papayagan mag-sanctuary doon sa Supreme Court. Hindi papayagan mag-sanctuary doon. Pwede lang siya mag-sanctuary sa loob ng Senado. While Congress is in session or while the Senate is in session at kung ang kanyang krimen ay punishable by not more than 6 years, yun. Pwede siyang mag-sanctuary doon. Pero hindi permanent yun. So, si Harry Roque nagsabi niyan. Actually, meron pa nga isa. Mga babayan. Ito bago, fresh na fresh. Ito today lang, 2 hours ago. Sabi ni Harry Roque, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. So mga kababayan, kung totoo ang sinasabi ni Harry Roque, ako personally, di naman ako naniniwala kay Harry Roque. Dahil alam naman natin, pag DDS, sinungaling. Diba? Sinabi rin natin kanina yan eh. Pag DDS, automatic, sinungaling. So mga kababayan, hindi ko basta-basta kinakagat to. Pero kasi ito kailan ba ito pinost? Ngayon lang, 6:39 p.m. kanina. So matagal na raw yung warrant. At kahapon lang daw nakuha ng DOJ at DILG. Yun ang sinabi ni Roqueta. Oo, ni Harry Roque. Pero mga kababayan, nagpa-press con kanina ang DOJ at DILG. Ang sabi nila, wala pa raw silang warrant. They're yet to receive the ICC arrest warrant. Alam nyo mga kababayan, kahit naman siguro tanungin sila, wag na ho kayo umamin. Oo, DOJ, DILG, hayaan nyo na lang kami mag-wonder. Kung nandiyan na ba talaga ang warrant or hindi. Kasi hindi naman namin talaga kailangan malaman. Di ba? Hindi naman namin kailangan malaman So sabi ng Prosecutor General, wala pa raw sila nakukuha. No, we haven't, sabi niya sa GMA News. We have no official document to work on, sabi naman ni Secretary John Vic Remulla. Said in a separate message when asked if the DILG had received instructions related to the implementation of the arrest warrant. Tapos, in reply, doon sa sinabi ni Harry Roque, ano ba yun?
Your warrant of arrest is out, blah, blah, blah. Ang sinabi ng, DOJ, the task of monitoring the movement or whereabouts of Senator De La Rosa is a task of our law enforcement and intelligence operatives, not the DOJ. Totoo naman yun. Si NBI ang may hawak niya. At mga kababayan, ang NBI, mga kababayan, ay nasa ilalim ng anong departamento? Under ng DOJ ang NBI, guys. So pag sinabi na intelligence operatives, not the DOJ, baka ang ibig niya sabihin, the DOJ as the Department of Justice, hindi nila trabaho yung intelligence. Pero, meron silang ahensya sa ilalim nila, ang pangalan ay National Bureau of Investigation. Yun ang NBI. Oo. Kahit i-google nyo ngayon, tingnan nyo, nasa ilalim ng DOJ ang NBI. Bureau of Immigrations, NBI. Kasama ba ang Customs? Hindi ako sure kung kasama yung Customs, ha. Pero sure ako sa NBI tsaka Bureau of Immigrations. Yan, sure yan. Yun. So ako, mga kababayan, I'm pretty sure alam nila kung nasaan si Bato de la Rosa. Oo. I'm pretty sure alam nila kung nasaan si Bato de la Rosa, pero hindi nila ite-telegraph. Siyempre, ba't mo sasabihin? Bakit mo ipapublicize na alam na namin kung nasaan ka, huli ka na namin bukas, di ba? What the hell? That's stupid, man. Walang gagawa nun, man. Oo. Kaya hindi sila aamin. Upon what information na Harry Roque bases his claim is beyond us and requires validation. So, ayan. Ganun, mga kababayan. Alam nila yan kung nasaan, pero hindi nila sasabihin. And I prefer it to be that way. Kasi, lalo na ngayon, marami ng iwaling opisyal na nakatakas, tulad ni Saldico. Si Harry Roque nakatakas. So, parang feeling ko ngayon pressured ang immigration at saka ang NBI, lahat, si IDG, PNP, lahat pressured sila na siguruhin na wala nang makakatakas ulit. Kasi si Cassandra Leong, di ba, nakabalik na ng China. Akalain yun. Akala natin Filipino citizen, hindi pala Filipino citizen yung babaeng yun. Nasa Chinese pala yun. Kasama pala ni Alice Guo. Di ba? Ni Go Waping. Di ba? Hindi, min. So, wala, nakatakas na silang lahat. So I'm pretty sure, ngayon, ito si Diskaya, wala pang warrant of arrest, minamanhunt na. Kasi nga, mga kababayan, kailangan ng bantayan. Kasi baka mamaya, pag lumabas na yung warrant, tapos hahanapin mo na, wala na, nakatakas na. So, I'm pretty sure may ganyan ding galawan ngayon laban kay Bato de la Rosa. Binabantayan na siya. Tukoy na yan, mga kababayan, I'm pretty sure, tukoy na yan kung nasaan siya. Tukoy na yan. Pero, nag-iintay lang sila ng tamang panahon. Pero nakakatawa, mga kababayan, yung sinabi ng abogado. Yung sinabi ng abogado ni Bato de la Rosa. Pakinggan natin. Ang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Hindi, wala pa kang kumpirmasyon yung detalye na yan, at hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Attorney Torion. Parang gusto ko na talaga itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadaktin na lang kaagad. Bakit hindi pwede, Atty. Torion? Kung lawful naman yung arrest, di ba? If it's a lawful arrest, wait lang ha. Bahala kasi nakakalimutan ni Atty. Torion na meron tayong
RA 9851. Or, known by its short title, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito na nga. Section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Okay. Diyan muna tayo mga babayan. Tagalogin natin para sa mga stupids. Oo, sa STUPIDDS. Oo, yan. Oo. Anong sabi? Para sa katarungan, ang mga otoridad sa Pilipinas ay pwedeng ano ba yung dispense? Parang ipagkatiwala. Parang ganun. Ay pwedeng ipagkatiwala ang investigasyon at prosekusyon ng isang krimen na napaparusahan sa ilalim ng batas na ito kung, so mga kababayan, merong provision na na tawag dito na meron kasing word na if eh. So pag if, it's a condition. If kung yung kondisyon na to ay makukuha or merong ganitong kondisyon, edi pwede mong gawin itong mga nauna. Ayan, pwede mo raw ipaubaya, di pala ipagkatiwala, ipaubaya, yun pala tamang salita. Pwede mo raw ipaubaya ang investigasyon at prosekusyon ng krimen na napaparusahan sa batas na ito kung mayroon ng isang international na tribunal o korte na nag-iimbestiga o nagdidinig dito sa krimeng ito. Napakalinaw naman yan mga kababayan eh. O ito pa. Instead, the authorities may surrender, o second part, instead. So, kung meron daw ibang korte o tribunal, international tribunal, na nag-iimbestiga na o dumidinig sa krimen na nagawa, na na-violate sa ilalim nitong krimen ng batas na ito, ay pwede daw, ang mga otoridad ay pwedeng isuko. The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any. So mga kababayan, anong sinabi? Dalawang mode of turning over a criminal or an offender of this special law ang pwedeng gawin. Siyempre, pinipake news tayo ng mga stupids, ng mga DDS, no? Lalo na ni yung abogado nilang mukhang Empoy daw, si Atty. Empoy. Oo, pinipake news tayo. Ang sinabi, dapat daw sundan yung extradition procedures, blah, 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 blah. Oo. Hindi. Hindi naman state ang ICC. Hindi naman mag-a-apply ang extradition procedure sa kanya. Kasi hindi siya estado. Nilinaw na yan ng Korte Suprema recently, di ba mga kababayan? Oo, nilinaw na ho yan ng Korte Suprema. Kailangan ho extraditing state. Oo, yun ang sinabi. Kailangan state, bansa. Hindi naman bansa ang ICC. So, immediately, hindi na mag-a-apply ang extradition. Dalawang modes eh. There are two modes and both of these are legal. Legal to. Hindi ho illegal ang surrender. Kasi yun ang nakasulat sa batas. Sabihin nilang kidnapping? You're really not making it easy for your client. Tira nyo si Digong. Hanggang ngayon nakakulong dahil sinasabing kinikidnap siya. Diba? Hanggang ngayon nakakulong siya. Dahil yung mga supporters niya, yun ang patuloy na ikinakalat. Kinidnap daw siya ng ICC. Diba?